Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, comment or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. First question ho natin, coming from cellphone number ending in 5213. Good day, Attorney Galang. May concern po ako regarding sa employer ko. Isa po akong private school teacher na nakakontract 3 years sa school na pinapasukan ko. Kaso po gusto ko na pong mag-resign dahil main reason ko, uuwi na ako sa province namin for good. Kasi need ako ng parents ko para makatulong sa farm namin dahil tumatanda na yung tatay ko. Di na po kayang magbuhat ng mabibigat. Kaso, sabi po ng school director namin na breach of contract daw ako at dadaan sa legal consequences. Na-mention din po niya na maapektuhan daw po yung license ko sa PRC. Totoo po ba na maaari akong matanggalan ng lisensya sa PRC dahil lang po sa breach of contract? Maayos naman po ako nagpapaalam sa pag-resign ko. Salamat po at sana masagot niyo po ang concern ko. Ayan ho, yung nag-message ho sa atin ay isang private school teacher. Ayan ho, at yun nga ho, pumirma ho doon siya ng kontrata for 3 years sa kanilang eskwelahan. Kaya lang ho ay kailangan na ho niyang umalis, no? Umuwi sa probinsya para tulungan ang kanyang mga magulang na tumatanda na. At ayun nga ho, sinabi ho sa kanya nung kanilang principal or school director na meron daw hong breach of contract na mangyayari at may legal consequences at maaari hong maapektuhan ang kanyang lisensya ho, no, sa PRC bilang isang guro. Ngayon ho, syempre, pumirma ho siya ng kontrata. Meron ho tayong konsepto ng breach of contract. Ay yung breach of contract naman ho ay yan ho ay nangyayari sa ilalim ho ng ating civil code kapag ho yung mga provision ng kontrata ay hindi niyo ho sinunod. So ayan ho. Katulad ho nito, ang sinabi ho sa kanya ay 3 taon. O kailangan niyang magsilbi ng 3 taon nga ho, no. Doon sa kanyang employer. Pero yun nga, kung siya ay aalis na, syempre maka-classify din ho. Maaari ho ma-classify yun na breach of contract. Depende ho doon sa kanilang nakalagay ho sa kanilang kontrata. Pero ang breach of contract ko ay wala naman huyang kulong. Ay usually ho, no, sa mga kontrata, pagbabayaran ho kayo ng damages. Ayan ho, damages. Kasi hindi nyo ho sinunod yung kontrata. Or may mga provision na hindi ho kayo sinunod, ay maaari ho kayong magbayad ng damages. At yan ho ay nakalagay ho doon sa kontrata. Usually, nakastipulate na rin ho yan kung magkano yung babayaran yung damages. At kung wala ho nakalagay, maaari naman ho talaga kayong dalhin sa korte. Para ho syempre yung mga provision ng kontrata ay masunod ho at yung korte ho ay maaari ho kayong pagbayarin ng mga damages. Depende ho dun sa hinihiling ho, no, nung nagdedemanda. Pero ang tanong ho nung ating private school teacher nga ho, no, kung maaari nga ho maapektuhan yung kanyang lisensya. Siyempre yan ho ay mahalaga ho, no? Hindi ho siya makakapagturo kung wala ho siyang lisensya. At yung lisensya ay pinaghihirapan ho yan. Diba ho? Meron ho tayong RA 7836. Yan ho yung Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. Ngayon ho, meron ho dyan mga grounds kung saan maaari ho ma-revoke yung lisensya nyo, no, bilang isang guro dito sa Pilipinas. So, katulad ho niyan, ito ho yung mga grounds. Kunyari, makonvict ho kayo sa isang criminal offense ng kahit anong korte dito sa Pilipinas. Ikalawa ho, meron ho kayong immoral, unprofessional, or dishonorable conduct. Ayan ho, medyo broad ho yan, no? Immoral, unprofessional, or dishonorable conduct. Pangatlo, kung kayo ho ay dineklarang mentally unsound or insane, ayan ho, kung talagang meron na kayong sakit sa pag-iisip, ay syempre hindi na ho kayo makakapagturo ho niyan.
And meron din dapat, kunyari ho, malpractice, gross incompetence, gross negligence, etc. Ayan ho, yan ho yung mga sari-sari ho, no? O yung sari-sari ho, no, ng mga grounds ho, no? Para ho kayo ay ma-revoke nga ho yung license ho ninyo bilang guro. So, ito, mahabang usapin ho ito kasi ang sinasabi nga ho natin, kasama yung immoral, unprofessional, or dishonorable conduct. So, yun ho bang hindi pagsunod sa inyong employment contract, yan ho ba ay isang unprofessional or dishonorable conduct? So, makakapagsabi lang ho niyan ay syempre yung Professional Regulations Commission, yung PRC. At wag ho kayong mag-alala kung sakali naman ho umabot yan doon sa PRC, ay meron naman hong opportunity to be heard or due process nga ho pagdating sa PRC, na kung saan syempre bibigyan naman ho kayo ng pagkakataon para ho kayo ay mabahagi ho yung inyong panig. At kung may yung PRC nga ho ay magdesisyon na kayo ay tanggalan ho ng lisensya, ay appealable pa naman ho yan sa ating mga korte. So yun, sana ho ay wag na lang ho umabot sa ganun, no? Maaari na lamang ho siguro magbayad ho siya ng multa o ng damages. Pero sana ho wag naman ho madama yung kanyang lisensya kasi alam ho natin talaga pinagpapaguran ho, pinaghihirapan ho yung mga lisensya. Kung ano man hong profession ho yan ay talaga hong katakot-takot, di ba? Na board exam ho, bar exam, etc. ang pinapasok nga ho, no? Or ipinapasa ng ating mga kababayan para ho dito. At may mga continuing professional education requirements pa ho dyan. 'Di ba? Para ho talagang ma-maintain yung lisensya ho na yan. Ay sana wag naman ho umabot na tatanggalan ng lisensya yung tao. At ayun ho, sana ho ay mapagbayad na lamang ho siya kung damages nga ho, talagang hindi ho nasunod yung kontrata. And at the end of the day, kung talagang valid naman ho yung kanyang reason para ho sa kanyang resignation, ay sabi niya talagang uwi na ho siya ng probinsya, ay kailangan niyang tulungan yung mga magulang, ay sana ho magkaroon naman din ho ng puso yung school administration para ho talaga payagan naman ho siya na mag-resign.